guys, it's me again, Shay Friends, and welcome back to another unboxing vlog. This is the Dowell Digital Electric Oven. 45 liters siya, guys. Yun yung size niya. Yung code niya is ELO45DS. Yun yung nakalagay sa box niya. And, tingnan nyo guys. Diba? Elegant looking siya. With the price of 7,599. Ayan na siya guys. Ang ganda-ganda niya. So, as you can see, ayan siya. It has stainless steel body cover. Yan. Stainless yung nakapaikot sa kanya. Yan siya, guys. And then, this one is plastic. And yung handle niya is a combination of plastic and stainless steel. And meron siyang tempered glass. Unlike with other ovens, yung marami pa siyang mga knobs na ganito, yung mga iba. So ito, iisa na lang. This is used for the selection of functions. And then the rest, mga buttons na siya. Check what's included inside the package. So, what's included inside? Bas natin isa-isa. Hala, meron pa siyang isang ano dito, isang manual. Na doble yung manual niya. Tingin ko yung sa ano to, yung sa display. Pinalitan nila. Kasi actually guys, display na lang itong unit na nakuha ko. Kasi yung stock nila may parang dent. And then siguro, ang instead na ibibigay nila yung display na ganito, ang ibinigay nila yung sa stock. Since mas ano yun, bago yun. So, what's inside? Meron siyang rotisserie spit. Ayan. Yan siya guys. Stainless rotisserie spit. Next, meron siyang yan. Rotisserie handle. And then, meron din siyang kasamang tray handle. Yan. Next, just like any other oven, meron siyang kasamang grill. Yan. And then, mahirap talaga pag hawak mo yung camera. Ayan. Meron siyang baking tray. And, of course, na dobleng user manual. And its code is ELO45DS. So, large capacity na siya, guys. And, warranty card. Wax paper. Joke lang. So, ayan yung nasa loob niya, guys. Yung kasama dun sa oven. Okay, that's it. And then, tingnan naman natin yung sa loob niya. By the way, guys, type B yung plug niya. Tama ba? Type B yung may ground.
Ayan. So, kailangan ko ng adapter. Saglit lang kukuha ako. Plug muna natin siya, guys. Ayan. Pagka-plug mo, ganito yung makikita mo. It has 11 functions. Ano na yan? Preset na sila. Kumbaga, pero pwede mo naman silang i-adjust. So, the first one, ito, yan yung toast. Kung saan nakaturo yung arrow. And then, para mas makapag-select ka guys, need mong pindutin itong mode. Just press it. Ayan. And then, pwede mo na siyang i-select dito. So, ayan. Sa bagel, ayan yung setting niya. And then, sa pizza, yung cake niya, cupcake. Ayan, cake. Meron tayong fish or meat. Cookies. Chicken. And then, for keeping warm, defrost, slow baking, and the last one is ferment, para sa mga nagbe-bake. So, ganyan siya guys. And then, ito lang yung downside niya guys. Unlike other ovens, meron silang yung parang continuous timer. Yung parang hindi siya nag-auto off. But this one guys is 120 minutes or 2 hours. Yun lang ang ano sa kanya, downside niya. Kung balak mong magluto ng more than 2 hours, so hindi siya pupwede guys. Pupwede siguro if yun, mag-automatic off siya and then set mo na lang siya ulit. Yun lang yung downside niya. So here, ito yung, yan nga, ito yung selector. Wait lang, need to adjust the light. Ayan yung selector niya, ito yung knob. But before you can use this one, you have to press this button, the mode button. And then, ito yung lamp niya. So, ayun, dahil nag-on na yung lamp niya, may ilaw na tayo sa loob ng oven. Temperature button, rotator for rotisserie, convection function, ito yung blower niya, and then the timer, and the start and stop button. Yan siya. So, buksan natin guys sa loob. As you can see, yung cavity niya sa loob. Ito yan, black enamel coated. So, luckily, ang nakuha ko guys is yung enamel coated. And, meron siyang advantage when it comes to cleaning. Kapag enamel coated siya guys, madali siyang linisin. Here is the convection fan, yung blower niya. Yan yung, bale magsi-circulate ng heat, ng mga heating elements. Ayan. Heating element sa baba, and meron siyang heating element sa taas. Ayan siya guys. And then, heto guys yung mga rotisserie spit hole. So, ayan siya. Kabilaan yan. Ito yung handle na isa. Okay. So, ayan. LED lamp na siya. Ayan yung ilaw niya. So guys, ano nga ba ang feature ng Dowel Digital Electric Oven? Of course, electric oven siya. Nabibilang siya sa mga OTG. Yun yung mga sinasabi nilang oven, toaster, grill. So, kasi ngayon, yun na yung mga trend ngayon. Although, meron na akong oven ngayon, kasalukuyang gamit, pero conventional oven siya guys. And gumagamit siya ng LPG. So, kapag ka ganun, medyo hassle siya kasi what if matagal mong gagamitin, so you need to buy LPG gas pa pag naubusan ka. And aminado ako guys, hindi ako marunong magpalit ng tank ng LPG. So ito ngayon, bumili ako ng electric oven. Una, para at least electric, mas mabilis siya compared sa gas. And dahil, kaya nasabi kong mabilis siya, because of the convection function nito. So, hindi lang ito basta-basta electric oven guys.
convection siya. May convection function siya. Another thing, although yung oven ko rin naman, meron siyang rotisserie, but dahil nga conventional oven siya, mas matagal magluto when it comes to conventional oven. Tapos, yung distribution of heat niya, guys, hindi siya pantay-pantay. Unlike kapag kaya convection ng oven mo, yung masisigurado mo talaga, yung heat niya sa loob is pantay-pantay. Large capacity and rotisserie function. Tapos, meron na siyang 11 cooking programs like others. Yung iba kasi wala. So, dahil ito, digital na, so may mga preset na program na siya for cooking. Parang microwave oven lang. And other high-end na mga oven. And then, yun nga, 2-hour cooking timer. And then, another thing, yun nga, meron na siyang inner lamp. Buksan natin. Ayan, inner lamp. Nag-ano kasi siya, guys, nag-auto off siya. Pagka hindi mo siya ginagamit. Pag naka-idle siya. And then, of course, stainless steel body. Ayan. Stainless steel body cover. Another feature, guys, that I like is the child safety feature. Para sa mga mommies or para sa mga may anak po dyan, para hindi kayo mag-worry, meron siyang child safety lock. So, tinry ko siya, niran ko yung oven for 18 minutes sa bagel setting. And then, let's try the child safety lock. So, all you have to do now is press temperature button for 3 seconds. So, ayun siya, guys. Lumitaw yung lock. And then, kahit anong pindutin mo dyan, halimbawa ako, pipindutin ko yung stop. Yan, walang effect sa screen natin. Kasi yan, safety lock siya. Yan. Kung tatanggalin mo naman yan, tapos ka nang mag-bake. So, tatanggalin mo naman yan. I-press lang ulit itong temperature button. And then, matatanggal na siya. Another feature aside pa doon is the adjustable cooking temperature. So, kahit na may mga preset na siya dito, may naka-pre-program na siya, pwede mo naman palit-palitin yan. And then, ito nga, it looks stylish, it looks social because of this LCD panel. And, of course, non-stick siya. Yung sa inner cavity niya, dahil nga enamel siya, enamel coated siya, kaya mas mabilis at mas easy na siyang linisan. Kapag unang gamit, kailangan mo siyang i-run for 15 minutes para matunaw yung mga amoy plastic sa loob, kung ano man, para malinis din siya. Yun kasi yung instruction sa manual niya and advice din nung sales personnel. So guys, that's it for my vlog for today and I'll just keep you updated, guys. Try ko muna siya and then gagawa na lang ako ng another vlog para tingnan natin after few months of using it kung okay ba siya. And I wish magtagal yung oven sa akin kahit siguro 10 years. Diba? Para talagang sulit na sulit siya. But with the price of 7,599 and then for this kind of oven, I think sulit na siya, guys. And parang sumasabay na siya sa mga high-end na mga oven. So guys, that's it. If you like this video, please give it a thumbs up, like and share, and please do subscribe to my channel. Thank you very much for watching. Till my next vlog.